What's up, yo guys? This is Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast, Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Alright, so for today's episode, pag-uusapan natin ang beauty ni Alexi Brooks na ipadadala nga sa Miss Eco International. And yung beauty niya nga kasi is something na hindi talaga usual pagdating sa Filipina Contesera. Kaya naman ito na nga ata ang first time na magpapadala ng ganitong beauty ang Pilipinas sa isang international pageant. And the first time nga ito sa Eco International. Kaya naman pag-usapan natin kung ano nga ba ang ganitong beauty. Ano nga ba ang tawag dito? So, tune in lang kayo dyan. Alexi Brooks is set to compete sa Miss Eco International pageant this coming April 8 to April 20. Not confirmed pa, pero this April yon sa Egypt. At nakuha niya nga representasyon sa nagdaang Miss Universe Philippines last year, kung saan nga pinagsabo nga ang candidacy nila Tisa Manalo. Ending, nakuha niya nga ang isa sa mga second tier crown, hindi ang top crown. May ngayang candidacy ni Alexi Brooks noon, halos lahat talaga nakikipaglaban para sa kanyang representasyon at sa kanyang victory for the top crown. Pero hindi nga yun ang nangyari, but at least nakakuha pa rin naman ng corona at representasyon. Ina-expect na uusad talaga hanggang top si Alexis, pero hindi nga nag-top 5, hindi na kaya. Pero this year nga, 2025, mamamayagpag yung kanyang pangalan at yung kanyang prototype, caliber, yung candidacy niya for the Miss Eco International pageant. So, this is the first time na ganitong look ang ipadadala natin for this pageant dahil for the previous years, yung mga beauty, though happies naman din yung mga previous delegates natin, pero mga tisay nga. From Cynthia Tomalia, Maureen Montaigne, and so on and so forth. So, lahat sila mga tisay and happies. Though happies din naman si Alexi Brooks, pero ibang putahe nga, ibang flavor ang ibibigay niya sa competition. So, what are your thoughts, guys? Saan nga ba makakarating ang gantong putahe or gantong flavor eksena sa competition? And ang tawag sa ganitong look ay androgynous. So, androgynous beauty. And androgynous beauty in beauty pageants refers to contestants who exhibit both traditional masculine and feminine characteristics. So, pinaghalo siya. So, this includes features like a strong jawline paired with delicate facial features or a mix of fashion styles that blends element typically associated with both genders. So, si Alexi talaga yung naka-tick ng androgynous tick boxes. Although hindi si Alexi ang kauna-unahang androgynous beauty na pinadala natin in the recent years. Kasi last 2023, si Michelle D na sinen nga sa Miss Universe pageant, masasabi rin nating androgynous yung type ng beauty. And yung ganung beauty ni Michelle D, umariba rin naman pagdating sa Miss Universe pageant. So, pero iba yung pagka-androgynous kasi ni Michelle D. May pagka-facial features or feminine features pa siya. Unlike kay Alexi na talagang very masculine nga talaga. Though sometimes dinadala na lang sa styling kaya nagiging feminine yung look. Pero magkaiba yung androgynous eksena nilang dalawa. So ayan nga, this time Alexi Brooks for the Eco International. Let's see kung saan makakarating. And isa pang great example ng androgynous beauty is yung look ni Bea Luigi ngayon. Bea Luigi Gomez. Na ngayon nga short hair na siya. At yung look na niya ngayon, more on the boyish side na. Pero nag-compete siya sa Miss Universe Philippines pageant nun, tsaka sa Miss Universe pageant in 2021. Very soft pa eh. Girly pa eh. Girly pa yung mga element. Pero unlike now na nagpa-boycott siya, iba na yung pagka-androgynous ng look niya, no? And lumaki rin ako na nanonood ng mga beauty pageants na yung mga delegates very traditional talaga sa mga pinadadalang mga kandidata or yung mga kandidata sumasali, very traditional yung styling like big curls, lion hair,
Yan ang lalaki ng ngiti. And kung ano yung mga Venezuelan queens or yung mga Latina queens from the past, ganun yung mga ginagayang looks ng mga Philippine delegates na sumasali sa mga national pageant. Or I mean, na mga Filipinang sumasali sa national pageant. And it's fascinating to see na nga how these beauty standards evolved and become more inclusive. Kasi nung mga 2019 pataas na, unti-unti na tayo nakakakita ng mga girls nga or delegates, contestants na lumilihis na nga sa ganitong hulmahan or prototype na kailangan pag beauty pageant contestera laging big girls, ayan yung babaeng babae, ganyan. So, dahil nga ng mga previous eras, yun nga, lumaki nga tayo ng ganito yung nakikita natin. And then, kung natatandaan ko, since a fan talaga ng Binibining Pilipinas, una na lang ako nakakita ng mga short hair delegates noong mga 2017-2018. Pero yung mga short hair delegates, mga naka-shoulder, above the shoulders, or matawag doon shoulder cut, ganyan, yung mga buhok. And very feminine pa yung mga features. And yun siguro yung pinakamaikli. Kasi nga, parang back in the days, Binibining Pilipinas lang naman yung sinusubaybayan talaga natin. And then, parang ang gusto talaga ng organization na mahaba ang buhok. Kaya yung mga girls na may ikli ang buhok, sobrang sugal talaga ang eksena. Sobrang sumusugal pagdating sa competition. Kasi long hair ang preferred. Kaya long hair lahat ng mga sumasali. And then yung mga short hairs, bihirang-bihira. But not until 2018, 2019. And then in 2019, there's one delegate na naglakas ng loob. Talagang nag-boycott. Pinakilala siya during the competition na long hair siya, pero ang pasabog niya during the finals night, coronation night, boycott. And that's April Short of Ciudad de Zamboanga. And yun nga, nagpasabog siya with her short hair. Iniba niya yung styling during the finals night, tangka din kasi nito, haba ng leeg. Kaya yun yung ginawa niyang peg during her styling. And sinasabi ng iba hindi bumagay sa kanya, pero for me parang nadala naman niya yung boycott during that year kasi nga tangkad niya. Pero parang hindi talaga nagmatter sa kanya, hindi naging pasabog yung eksena nga niya para sa iba. But yun yung unang tumatak na sa akin na boycott delegate na sa panonood ko, sa pagiging fan ko ng BBP or even any pageants. Kasi nga, yun nga, bihirang-bihira tayo makakita ng gano'n. Pero yung eksena ni April May Short nun, ang soft pa rin ng features niya hindi pa rin katulad ni Alexi ngayon Very feminine pa rin talaga siya ayun. Very feminine pa din. Although boycott siya. And then, nung MU Page 2020, ang sunod ko nakita si Zandra Santa Maria ng Pasay City na boycott din. And very feminine pa rin yung features kahit naka-boycott. And yun, unti-unti na nga nating na gugustuhan or na approve sa mga mata natin, na-accept at na-fascinate na sa mga gantong looks na pinadadala or gantong looks na ginagawa pagdating sa mga beauty pageants. So yun nga, hindi na lang tayo nag-stick sa mga long hair, big curls, yan, curly na mga babae. Kasi pati yung mga gantong looks na accept na natin. Until nga, yun nga, 2024, ayun nga si Alexi, biglang nagpakilala siya ng ganun yung hair niya. And the rest is history. So, yun na nga nangyari. For the previous year, sinasabi natin na hindi pa ready ang Pinas na magpadala ng Black Pinay sa Miss Universe pageant kasi wala talaga tayong pinapadalang black until Chelsea Manalo won and siya nga yung kauna-unahang Black Pinay na sinan sa Miss U pageant. Doon nga nasabi na natin na ready na pala talaga ang Pinas para magpadala ng Black Pinay sa pageant. Though si Chelsea hindi mo siya matatawag na androgynous kasi kahit black siya, very feminine at soft yung features niya. So, yun yung pagkakaiba niya kay Alexi. And then, yun nga, bukod kay Chelsea's representation last year, naging ready na rin pala tayo dahil nga kay Alexi, ready na rin pala tayo magpadala ng black na androgynous sa isang international pageant. Ayun nga. So, mangyayari ngayon 2025 sa Eco International. Sabi nga natin kanina, nakaka-fascinate nga talaga na makita yung mga ganitong beauty na
open na rin sa atin na ina-approve na rin natin na makita sa mga international pageant. So, hindi na lang tayo nag-stick sa kung ano yung nakasanayan natin. So, nag-experiment na rin talaga ang bansa natin para magpadala ng mga gantong beauty internationally. And kayo ba? Ano ba yung thoughts nyo? Approve ba ang mga ganitong beauty pagdating sa international pageant? Or gusto nyo pa rin yung mga traditional na beauty queen or Filipina delegates na yun nga, yung mga long hair, big curls, ayan, yung mga soft features pa rin ang gusto nyo makita pagdating sa international pageant. So, I wanna know your thoughts, guys. Comment below. And sino ba ang mga natatandaan yung mga androgynous look na pinadala natin from the past? Kung meron pa. Kasi ako, natatandaan ko na lang talaga yung mga minention ko kanina. Bukod kay Alexi nga ngayon, and then yung previously, yun lang yung mga natatandaan ko. Kayo ba? May mga natatandaan pa ba kayo? Kung may natatandaan pa kayo dyan, comment below. And ito nga, recently din, yung pasabog ni Iliana noong January 1, yung paggalaw niya baso, naka-short hair siya doon. So, nag-androgynous din yung look. Pero very soft pa rin yung features, no? Though naka-boycott, pero very soft pa rin yung talagang hulmahan niya doon. So, yun nga, parang talagang inaano na natin, slowly absorb na natin yung mga gantong look, no? Pagdating sa beauty pageant. And let's see kung hanggang saan ba ito maglalast or very, very seasonal lang ba or what. So, sa tingin nyo. And syempre, lahat naman ng mga ganaps may disadvantages and advantages. So, punta tayo sa disadvantages. So, one of the disadvantages is the traditional blast because some of the judges or audience may have preference for traditional beauty standards, potentially leading to biased evaluation. Pangalawa, misunderstanding because beauty might be misunderstood or not fully appreciated by all, leading to lower scores or misadjustment in the competition. There is also limited representation that despite growing acceptance, there are still few role models and representation of androgynous beauty in mainstream media. And syempre, it will also lead to criticism that contestants with androgynous look may face criticism or negative comments from those na hindi naiintindihan or na-accept yung ganitong style. At syempre, kung may disadvantages, meron din namang advantages. So, yun nga, sabi natin kanina, it will break stereotypes dahil yung ganitong beauty, although challenging siya, pero pinopromote naman talaga nito yung inclusivity ng definition of beauty. Siyempre, yung versatility rin kasi yung contestants may gantong look can effortlessly switch between masculine and feminine styles. So, nasa-showcase dito yung wide range and varieties ng mga looks. So, approve talaga yung versatility. Broader appeal din dahil nakaka-attract ito ng diverse audience. At syempre yung appeal nito nag-a-attract ng mga audience na nakaka-appreciate ng mga feminine beauty and at the same time yung mga masculine beauty. And lastly, empowerment. Kasi nga it empowers individuals to embrace their unique features and promote self-acceptance and confidence. So again, it is a fascinating evolution in the world of pageantry as it reflects broader societal changes towards inclusivity and diversity. So do you think the pageant world is now ready for androgynous beauty queens? What are your thoughts, mga pageant fans? I want to know your thoughts, so comment below. Thank you so much again for tuning in for today's episode of the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversations. Again, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong tipo ng episode, please i-like nyo na yan, yung mga videos natin dyan. And huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod na episode natin for this podcast. Again, this has been Carl Loyola. Thank you so much again for tuning in. Keep shining, mga pageant fans. Keep fabulous, stay safe always, and paalam. At syempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.